Pagkatapos ibaba ang telepono, tiningnan ni Clara ang larawan ng magandang inihandang hapunan at sakig na inihanda niya para sa kanilang ika-6 na anibersaryo. At ipinadala yun sa kanyang asawa na si Ashton Martinez. Birthday mo ba? Lilipad ako, kaya hindi ako makakauwi ngayong gabi. Mag-celebrate ka na lang ng mag-isa. Mapait nang umiti si Clara at itinapon ang cake sa basurahan. Tuwing kaarawan niya o anibersaryo nila, hindi iyon mahalaga. Dahil hindi naaalala ni Ashton ang mga iyon. Gayunpaman, pagdating kay Ruby, meron itong buong schedule na nakalaan para dito. Sinulya pa ni Clara ang resulta ng pregnancy test at tahimik na itinabi ang mga iyon. Plano sana niyang sorpresahin si Ashton, pero ngayon, parang walang kwenta. 6 na taon na silang kasal at walang anak. Dumaan siya sa 3 round ng IVF. Ang bawat round ay masakit. At lahat sila ay nabigo. Halos mawala na si Clara ng pag-asa sa pagkakataong ito. Nang sa kanyang pagkabigla, nalaman niyang buntis siya. Gayunpaman, bago pa man siya maging masaya tungkol dito, nakita niya ang post ni Ruby sa social media. Sa pagkakaalam niya, ginawa nito ang IVF sa parehong araw, gamit ang sperm ng kanyang asawa. At ngayon, eto siya, nagpapakatanga, nagtatago sa dilim. Hinila ni Clara ang pagkain papunta sa kanya. At kahit wala siyang gana, para sa kapakanan ng sanggol, pinili niya sumubo ng pagkain. Gayunpaman, ang sandaling maamoy niya ang karne, aramdaman niyang bumaligtad ang kanyang sikmura at nagsuka siya. Hindi tumigil ang pagsakit ng kanyang sikmura at sa bawat paggalaw niya, lalong tumitindi ang sakit sa ibabang bahagi ng tiyan niya. Bigla siyang nakaramdam ng mainit at basang sensasyon sa pagitan ng kanyang mga hita. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang maliit na batik ng dugo na tumutulog sa kanyang hita. Sumalubong sa kanya ang pagkagulat. Senyales kaya ito ng miscarriage. Hindi mahalaga kung gaano siya nabigo kay Ashton. Ang sanggol ay isang bagay na ipinaglaban niya ng husto. Hindi niya kayang mawala ito. Nagmamadali niya kinuha ang kanyang telepono at bumaba siya para ipagmaneho ang kanyang sarili papunta sa ospital. Pero pagbukas pa lang niya ng pinto, hindi niya matiis ang sakit ng kanyang puson. Bumigay ang mga paa niya at dumaosdo siya sa pader. Buong umaga ay masama ang pakiramdam niya at halos buong araw siyang nasa ospital para sa pagsusuri. Pagkatapos noon, nagmadali siyang bumalik sa bahay at ginugol ang lahat ng kanyang lakas sa paghahanda ng hapunan at pagbibake ng cake. Sa pag-iisip na baka mababa ang kanyang sugar, desperadong inabot niya ang telepono para tumawag ng emergency para sa tulong. Ngunit nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Maya-maya lang ay narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ang kanyang kapitbahay ay lumabas at nang makita ang kanyang kalagayan, ay sumugod ito sa gulat. Anong nangyari? Tanong ng kanyang kapitbahay at inalalayan siya. Nakahinga ng maluwag si Clara at hiniling niya sa kapitbahay na dalhin siya sa ospital. Pagkatapos ng pagsusuri, kinumpirma ito ng doktor na si Clara ay nagpapakita ng palatandaan ng miscarriage. Nagreseta ang doktor ng mga gamot at kinausap si Clara sa seryosong tono. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ang pagbubuntis na ito ay hindi pa stable, kaya hindi ka pwedeng ma-stress o masobrahan sa trabaho. Seryosong sabi ng doktor, sabay tingin sa kapitbahay ni Clara. Nang makita ni Clara ang pag-aalala sa mukha ng kanyang kapitbahay, ipiniliwanag niya sa doktor na hindi niya ito asawa. Hindi ko siya asawa. Wala ang asawa ko dito. Nasa business trip siya. Tumango ang doktor at sumulat ng ilan pang reminders. Clara, siguraduhin mong ibahagi ang lahat ng ito sa iyong asawa. Sinuklian iyon ni Clara ng mapait na ngiti. Siguradong napakagaling ni Ashton na mag-alaga ng isang tao. Sayang lang at hindi ako. Ito ang nasa isip ni Clara. Tulad ng sinabi, kailangang maospital ni Clara ng ilang araw upang maging matatag ang kanyang kalagayan. Si Willie ang kanyang kapitbahay na naghatid sa kanya sa ospital. Napakalaking tulong ng nagawa nito. Tumakbo ito paroon at pabalik upang asikasuhin ang mga papeles. Clara,
Ayaw mo bang tawagan ang asawa mo? Tanong ni Willie. Huminto ang kamay ni Clara sa kalagitnaan ng paghigop ng sopas. Hindi na kailangan. Nagpaplano ako mag-file ng divorce. Nagulat si Willie. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nag-alanganin. Tila nagsisi si Clara sa pagbanggit noon. Paumanhin, hindi ko ito dapat sinabi sa'yo. Binigyan lang siya ni Willie ng isang maliwanag at nakakapanatag ng ngiti. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Dahil sa reaksyon ni Willie, muling naisip ni Clara si Ashton. Matagal-tagal na rin, simula nung tratuhin siya nito ng mabuti. Sa tuwing nag-uusap sila, tila naiinip ito at binibigyan siya ng iritadong tingin. Sa tuwing susubukan niya itong kausapin, umaarte ito na parang nakakaabala siya o nagdududa ito sa kanya. Maya-maya lang, napatigil si Clara sa pag-iisip dahil sa tunog ng telepono niya. Ito ay isang mensahe mula kay Ashton at nagpadala ito ng larawan ng isang pangit na scarf. Meron akong regalo sa kaarawan mo. Masaya ka na ba ngayon? Ang mapansin ni Clara ang tatak ng logo ay agad niyang tiningnan sa social media si Ruby. Nakita niya ang pinakahuling post nito na nagpapamalas ng isang bagong Hermes na bag na may caption na, "Nasusuko ako sa pagbubuntis, pero walang bagong bag na hindi kayang gamutin. Salamat sa regalo, Ash." Napangisi ng mapait si Clara nang mabasa yun. Ang scarf ay isa lamang sa mga murang accessories na kasama ng isang luxury bag. Malamang ay masyado itong pangit para itago ni Ruby. Kaya iniregalo ito sa kanya ni Ashton na parang isang espesyal. Nag-type siya pabalik kay Ashton. "Hindi ko yan kailangan. Maaaring ibigay mo na lang kay Ruby para panglinis ng bag niya gamit ang scarf na yan." Nang sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Clara. "Can you stop being so petty and jealous? Soulmates kami ni Ruby at hindi isang basurang relasyon kagaya ng iniisip mo. Kung talagang may gagawin ako kay Ruby, sa tingin mo ba ikaw ang ikakasal sa akin at nag-e-enjoy sa magandang buhay?" Nagsimulang mag-date sina Ashton at Clara noong 2nd taon sa kolehiyo, noong kakaalis lang ni Ruby para sa kanyang exchange program sa Europe. Noon, halos hindi na nakayanan ng pamilya ni Ashton, kaya hindi siya nag-enjoy sa anumang espesyal. Nang makapagtapos sila sa pag-aaral, nagsimula si Clara sa sarili niyang negosyo. At kahit na mukhang kaakit-akit sa labas, sa totoo lang, kailangan nilang kurutin ang mga sentimos. Palagi siyang nai-stress. Sinusubukan niyang mabayaran ang malaking gastos ng kumpanya. Hanggang sa 2 taon na ang nakalipas, nang sa wakas ay bumalik ang mga bagay. Pagkatapos ng isang matagumpay na pakikitungo, gayunpaman, noong nasanay ni si Clara magtipid, naawa siya sa mga paghihirap ni Ashton. Kaya hindi siya gumagastos ng pera na walang ingat. Samantala, kailangan niya tiisin ang araw-araw na panliligalig mula sa ina ni Ashton dahil sa hindi pagbibigay dito ng apo. Kaya paano nga ba siya nasiyahan? Sa alinman sa kanyang tagumpay. "Clara, kumain ka na," sabi ni Willie habang naglalakad pabalik sa kwarto, habang hawak ang take-out na kinuha niya. Nakarating ang boses nito kay Ashton sa pamamagitan ng telepono. Sandaling namayani ang katahimikan at pagkatapos ay sumiklab ang galit ni Ashton. "Sino ang kasama mo dyan?" "Clara, sa tingin mo ba magkakaroon ng reaksyon sa akin ang paghugot ng ganitong stand? Sabihin mo sa lalaking yan na umalis siya sa bahay ko. Ngayon din. Huwag mong isipin na papayag ako na magkaroon ng random na lalaki sa paligid." Sandaling hindi nakakibo si Clara. At pagkatapos, ay sinabi niya kay Ashton na nasa ospital siya dahil sumama ang pakiramdam niya. Sandaling katahimikan at sinundan ng mahinang pagtawa ni Ashton. "Nakikita ko kung ano ang nangyayari. Napaka-childish mo, Clara. Nabuntis si Ruby. Kaya ngayon nagpapanggap ka na masakit ang tiyan mo para makuha ang atensyon ko. At malamang nasasabihin mo sa akin na buntis ka rin. Anong biro ito?" Hinawakan ng mahigpit ni Clara ang telepono at ipinaalala niya sa kanyang sarili na huwag magalit.
Higit sa lahat, hindi niya kayang magalit. Dahil hindi kaya ng baby niya ang stress ngayon. Ashton, hindi kita pinipilit na bumalik. Sana ay masaya kayo ni Ruby. Merong mga taong nagbabantay sa akin dito. At sa totoo lang, okay lang kung wala ka. Yun ang unang beses na binabaan niya ng telepono si Ashton bago pa ito makapagsalita. Agad na bumaha ang mga galit na mensahe at ang lahat ng ito ay tungkol sa kung gaano hindi makatwiran si Clara at pinagalitan ito ng walang dahilan. Binalaan niya ito na huwag magsisi at huwag tumakbo pabalik sa kanya na umiiyak at humihingi ng tawad. Pasimpleng tinapon ni Clara ang kanyang telepono. Kinuha niya ang pagkain at kumain. Pagkalipas ng 2 araw, sinabi ng doktor kay Clara na ang lahat ay naging matatag at pinalabas na siya sa ospital. Lumapit si Willie para alalayan siya. Sinabi niya kay Willie na magtataksi na lamang siya. Ngunit ito ay tumawa lamang at sinabing hindi big deal yun. Nakaramdam ng lungkot si Clara sa kabaitang ipinakita sa kanya ni Willie. Bihira siyang ihatid ni Ashton kahit saan. Gayunpaman, kung si Ruby ang tumawa, gaano man ito kalayo, susunduin niya ito. May sasakyan ka naman, hindi ba? Bakit hindi ka nalang magmaneho? Yun ang ibinalik sa kanya ni Ashton noong huling beses siyang nakiusap. Clara, walang lisensya si Ruby. Kaya syempre kailangan ko siyang puntahan. Paano kung may mangyari sa kanya habang sumasakay siya ng taxi? Pananagutan mo ba yon? Binubuksan pa lamang ni Clara ang kotse para makasakay sa passenger seat nang maramdaman niyang may mahigpit na kamay na humawak sa kanya. Nagulat siya at napalingon siya kay Ashton na nasa likod niya. Madilim at galit ang mukha nito. Anong ginagawa mo dito? Naguguluhang tanong ni Clara. 2 araw na siyang walang balita kay Ashton. May pakialam ba talaga si Ashton na pumunta sa ospital para sunduin siya sa oras na bumalik ito? Pagkatapos, ay dumako ang mga mata ni Ashton kay Willie at puno ng galit ang boses nito. Ang lakas ng loob mo, Clara. Umuwi ako at ang buong mesa ay natatakpan ng dumi at inaamag na pagkain. Ano ba ang problema mo, ha? Ang ibang asawa, kahit papaano ay napapanatiling malinis ang bahay at napapalaki ng maayos ang kanilang mga anak. Samantalang ikaw, hindi ka magkaanak at ngayon hindi mo pa kayang alagaan ang bahay. Winasak ng mga akusasyon ni Ashton ang naiwang huling pag-asa ni Clara. Hinila ni Clara ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Ashton at malamig na nagsalita. Sinabi ko naman sa iyo na nasa ospital ako, di ba? Pero wala kang pakialam sa asawa mo may sakit. At ngayon nagrereklamo ka pa na hindi ako naglinis ng bahay. Tiningnan siya ni Ashton mula itaas pababa na puno ng hinala. Mukhang maayos ka naman sa paningin ko. Tumigil ka na sa pagpapanggap mo. Ang tanging dahilan kung bakit ako nagmukhang maayos ay dahil araw-araw na bumibisita si Willie. Dinadalhan niya ako ng pagkain upang matulungan akong gumaling. Nang marinig ni Willie ang komento ni Ashton, lumabas siya na sasakyan na handang magsalita para kay Clara. Gayunpaman, binigyan siya ng konting iling ni Clara. Senyales na umalis siya. Pero ang hindi inaasahan ni Clara ay hindi siya iniuwi ni Ashton para magpahinga. Sa halip, hinatid siya nito sa isang bar. Si Ruby ang nag-host ng party upang ipagdiwang ang pagbubuntis. At bago pa makatanggi si Clara, pinutol na ni Ashton ang pagkakataon na tumanggi siya. Maraming iniisip si Ruby tungkol sa'yo. Nais niyang pumunta ka at makibahagi sa kanyang kaligayahan. Huwag kang maging walang utang na loob. Tumango na lang si Clara at pumayag. Kung sa bagay, hindi na yun mahalaga sa kanya. Patay na ang puso niya. Nakipag-ugnayan siya sa isang abogado para sa isang diborsyo. At walang nagawa si Ruby na makakasakit sa kanya ngayon. Pagkarating nila, lumabas si Ruby na bihis. Habang siya naman ay gulong-gulo ang hitsura. Ilang araw siyang nasa ospital at walang pagkakataon na maglinis. Sa kabaligtaran, si Ruby ay mukhang isang namumulaklak na bulaklak. Lahat ng tao sa paligid
ay tumingin kay Ruby ng may paghanga at pinaulanan ito ng papuri. Ang napakaganda naming si Ruby ay tinatanggihan ang lahat ng manliligaw para lamang maging solong ina sa kanyang mga sariling termino. Lahat ng mata sa silid ay dahan-dahang lumingon kay Clara ng may panunuya. Tumawa si Ruby at nag-order ng isang round na inumin at sinabing ito ang kanyang treat para sa gabi. Nagmungkahi doon na maglaro sila ng truth or dare para buhayin ang mood ng bawat isa. Nang umikot ang bote, nauna itong dumapo kay Ruby. Nang sandaling iyon, sumilay ang mapaglarong ngiti sa mukha ni Ruby. Sige, pipiliin ko ang truth. Sa isang nagkakaintindihang ngiti, tinanong si Ruby ng kanyang matalik na kaibigan. Ruby, dahil manganganak ka sa pamamagitan ng IVF, hahayaan mo ba ang bata na tawagin si Ashton na daddy? Inilagay ni Ruby ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at nagbigay ng isang nakakalokong ngiti. Clara, alam kong maaapektuhan ka nito at later on maiinis ka kay Ashton. Pero huwag ka mag-alala, hindi ako papagitna sa inyong dalawa. Kung tutuusin, alam mo, kung gusto kong pakasalan si Ashton, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Pero kung hindi ka magkakaanak, sisiguraduhin kong aalagaan ka ng anak ko kay Ashton kapag matatanda na tayo. Ayokong mag-isa. Pinuri ng lahat sa paligid ng mesa si Ruby sa pagiging mabait at maaalalahanin. Ngunit si Clara ay walang nararamdaman, lalo na sa nakalipas na 2 taon nang magsimulang bumagsak ang kumpanya ni Ashton. Pumasok si Ruby sa kanyang buhay na patuloy na nagpapakita sa paligid ni Ashton. Noong una, sa sobrang gulat, galit at inggit, ay nakikipagtalo si Clara kay Ashton. Gayunpaman, paulit-ulit na pinili siya ni Ashton. Sinabi nito sa kanya na hindi siya makatwiran. Inakusahan pa siya nito ng paninirang puri sa kanilang dalawa ni Ruby, kaya't matagal na siyang manhid. Tahimik na bumuntong hininga si Clara at tumingin kay Ashton. Wala akong pakialam. Kung gusto mong pumunta sa korte ngayon at maghain ng diborsyo, hindi ako tututol. Agad na nagdilim ang mukha ni Ashton at nagpanta kay Clara na itigil ang pagsasabi ng mga bagay na ikinagagalit niya. Samantala, isang mahinahong ngiti ang ibinigay ni Clara. Hindi mo dapat masyadong binibiro ang sarili mo. Sa tingin mo ba ganun kakahalaga sa akin? Bakas ang gulat sa mga mata ni Ashton, ngunit mabilis siyang nakabawi. Sige, ipakita mo ang tunay mong ugali. Bakit hindi mo gayahin si Ruby? Maalalahanin, maunawain, at laging nag-iisip tungkol sa'yo. Alam kong hindi ako masyadong nakakapunta nitong mga nakaraang araw, pero uuwi ako sa susunod na mga araw. Masaya ka na ba? Naramdaman ang tensyon sa silid. May nagmungkahi na lumipat sila sa susunod na round ng laro. At sa pagkakataong ito, dumapo kay Clara ang bote. Nang pipiliin na sana ni Clara ang truth, bago pa siya makatawag ay nagsalita na si Ruby. Napili ko na ang truth kanina, kaya't haluin natin ang mga bagay-bagay at pumunta sa isang dare sa pagkakataong ito. Ito ang mungkahi ni Ruby. Binigyan ni Clara ng malamig na titig si Ruby. Nakita niya itong tila ng gugulo, ngunit wala siyang pakialam. Hahalikan ni Clara, ang unang lalaking makikita niya. Sa sandaling lumabas siya ng pinto. Ito ang mungkahi ni Ruby. Walang pag-aalinlangan, tinulak ni Ashton ang 3 bote ng alak sa harapan ni Clara. Hindi niya gagawin ang dare na yan. Tatanggap lang siya ng parusa at iinom na lang. Ngunit tumayo pa rin si Clara. Bakit ako aatras? Si Ruby ang nagsuggest nito at gagawin ko. Napatayo si Ashton at nagdilim ang ekspresyon. Clara, sinasadya mo bang ipahiya ako ngayong gabi? Hindi ito maintindihan ni Clara. Tila hindi ito nag-iisip nang ibigay nito kay Ruby ang kanyang sperm para sa IVF nito, na sinasabi nito sa kanya na wag ito gawing big deal. Ngunit galit na galit ito ngayon dahil sa ilang kalokohang laro. Mabilis na pumagitna sa kanila si Ruby at sinubukang i-diffuse ang sitwasyon. Ngunit patuloy na lumipat ang tingin ni Ashton sa kanyang tiyan.
Hindi ganun katapang ang alak, kaya hindi masyadong masakit. Pagkasabi ni Clara noon, ay lalong sumama ang tingin ni Ashton. Binuksan nito ang isa pa sa mga bote at pilit na pinasok sa bibig ni Clara. Lahat ng tao dito ay nagsisikap na gawing mas madali ito sa'yo. Ngunit kailangan mo lang sirain ang mood, hindi ba? Muling natigilan si Clara sa sinabing iyon ni Ashton. Nabulunan siya ng alak nang lumapat ito sa kanyang bibig. Kasabay nito, sa magaspang na galaw ni Ashton, ay tumalsik ito sa buong mukha niya at sa kanyang mga mata. Nang sandaling iyon, biglang naalala ni Clara ang sanggol sa kanyang sinapupunan at hindi niya napigilang mataranta. Sinubukan niyang lumayo kay Ashton at ibinagayway ang kanyang kamay para tumigil ito. Gayunpaman, sa pagmamadali ni Clara, natapilok siya sa isang bagay sa likod niya at agad siyang bumagsak sa malamig na marmol. Isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang tiyan at napahawak siya sa kanyang tiyan na sumisigaw sa sakit. Bakas sa mukha ni Ashton ang pag-aalala habang inaabot nito si Clara para tulungan. Bumagsak ka lang. Magiging maayos ka rin. Kasunod noon, sumigaw ang isa sa mga babae sa silid. Dugo. Napakaraming dugo sa sahig. Natigilan si Ashton ng ilang segundo. Saka yumuko para yakapin si Clara. Bakit ka dinugo mula sa pagkakahulog? Sinubukang tumayo ni Clara. Ngunit isang alon ng malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang katawan at ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Ashton, tumawag ka ng ambulansya. Dalahin mo ako sa ospital. Nang sandaling iyon, itinulak ni Ruby ang isang grupo ng mga babae na nakapaligid kina Ashton at Clara. Itigil niyo ang paggawa ng malaking bagay. Hindi ba't period mo lang ito, Clara? Sinabi ni Ruby na nag-overreact lang si Clara at iminungkahing umuwi na lang para magpahinga. Nang sandaling iyon, mukhang na-disappoint si Ashton. So, hindi ka na naman pala buntis. Gustong magpaliwanag ni Clara, ngunit isang matinding sakit ang naramdaman niya sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilang mapasigaw. Sa bandang huli, hinila siya ni Ashton para tumayo at bumulong na mananatili ito kasama si Ruby at kukuha na lamang ito ng taxi para ihatid siya pa uwi. Pagkabukas ni Clara ng pinto ay bumungad sa kanyang harapan si Willie. Anong ginagawa mo sa isang bar? Nagtatakang tanong ni Willie. Gayunpaman, bumaba ang mga mata ni Willie sa tumatagos na dugo sa pantalon ni Clara at sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon nito. Bakit niludugo ka na naman? Hindi ka ba sinabihan ng doktor na mag-ingat sa pagbubuntis? Malakas na sabi ni Willie, kaya napatigil ang lahat ng nasa paligid nila. Pati na rin si Ashton. Napakunot ang noon ni Ashton at nabubulol na nagsalita. Buntis ka. Hindi ka ba nagbibiro? Mabilis na humakbang pasulong si Willie at pinatatag si Clara habang nanginginig ang mga paa. Anong klaseng asawa ka? Paanong hindi mo alam na buntis ang asawa mo? Nagpanik si Ashton at iginiit na walang sinasabi sa kanya si Clara. Nanlabo ang paningin ni Clara pagkatapos noon. Nang dumating sila sa ospital, basang-basa si Clara ng malamig na pawis. Nang sabihin sa kanila ng doktor na nakunan si Clara, nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Clara. Bahagyang nagwala si Ashton ng sandaling iyon at sinunggaban ang doktor at humingi ng pangalawang pagsusuri. Dok, 3 beses kaming dumaan sa IVF at pinaghirapan namin ito. Malungkot ang ekspresyon ng doktor, ngunit nanatiling kalmado. Kung alam mo kung gaano kahirap, bakit hindi ka naging maingat? Bakit mo dinala ang isang buntis sa isang bar? Hindi maganda ang lugar na yun sa kalagayan niya. Dahil sa komentong iyon, ay namula ang mukha ni Ashton sa kahihiyan. Dahilan para hindi ito makapagsalita.
Nang makaalis ang doktor, lumuhod si Ashton sa tabi ng kama ni Clara. Hinawakan niya ang kamay ni Clara at sinabi, "Okay lang. Magiging okay din ang lahat. Kailangan mo lang magpahinga at maaari nating subukang muli." Hinila ni Clara ang kanyang kamay. Bahagya niyang pinigilan ang labis na kalungkutan sa pagkawala ng kanyang sanggol. "Ashton, wala nang baby. Gusto ko nang makipaghiwalay." Natigilan si Ashton. Tila nawalan siya ng masasabi. "Huwag mo sabihin yan. Galit ka lang. Hindi ko alam na mangyayari ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka?" Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Clara. Ayaw nga ba niyang sabihin dito? Noong anibersaryo nila, si Ashton ay nasa ultrasound appointment na Ruby. At nang makalabas na siya sa ospital, kinaladkad siya nito patungo sa bar para ipagdiwang ang pagbubuntis ni Ruby. Hindi siya nito binigyan ng pagkakataon na sabihin ang tungkol sa pagbubuntis niya. Wala na ang baby. Baka tadhana talaga. Baka gusto ng universe na maghiwalay tayo. Akala ni Clara ay papayag agad si Ashton. Kung tutuusin, noon pa man ay mahal na nito si Ruby, ang high school sweetheart nito. Dati ay sinasamba niya ito mula sa malayo. At ngayon ay magkakaanak na sila. Hindi ba iyon talaga ang gusto nito? Sa halip, nanatiling tahimik si Ashton ng ilang segundo bago nagmatigas na tumanggi. "Clara, 6 na taon na tayong kasal. Hindi ka magtatagal kung hindi mo mahal ang isang tao." Bahagyang ngumisi si Clara at sinabi, "Huwag kang makonsensya. Dapat maging masaya ka kasama si Ruby. Hindi ako gagawa ng eksena o magsasabi na kahit anong masama. At ang iyong mga kaibigan na sumasamba sa iyo at kay Ruby ay hindi magkakaroon ng anumang chismis na ikakalat. Please, pasensya ka na. Pinabayaan na kita nitong mga nakaraang araw. Pero wag muna nating pag-usapan ang tungkol sa diborsyo. Alam kong naiinis ka lang, Clara. Kaya hindi ka nakakapag-isip ng tama." Pagkatapos, ay mabilis na iniba ni Ashton ang usapan at sinabing kukuha siya ng makakain. Makalipas ang kalahating oras, bumalik ito na may dalang take-out. Sa isang sulya, ay nakita ni Clara na ito ay isang mamantikang barbecue. Mga pagkain hindi healthy at maging ang pagkaing allergy siya. Noon pa man ay alam na niya na kailanman ay hindi ito nag-abala na alalahanin ang kanyang mga paborito. Ngunit ang realisasyon ay masakit pa rin. Tinabi ni Clara ang pagkain at sinabi, "Hindi ako nagugutom." Kumunot ang noo ni Ashton. Mabuti pa ang mga paborito ni Ruby. Naaalala mo? Alam mo bang hindi ako kumakain ng talong? Sa tuwing kumakain ako ng talong, namamanhid ang dila ko at namamaga ang labi ko. Muling namula ang mukha ni Ashton at mabilis siyang nag-alok ng iba nang bumukas ang pinto. At pumasok si Willie na may dalang termos. "Clara, kamusta ka na? Nagluto ako ng chicken soup para sa'yo. Dapat mo itong kainin habang mainit," sabi ni Willie habang inilalapag ang sopas. Mahusay na inalis ni Willie ang takip at inabot kay Clara ang isang kutsara. Ang nakakaaliw na aroma ng sopas ay pumunong sa silid. Nagdilim ang ekspresyon ni Ashton. Napansin ni Willie ang pagkain dala ni Ashton at nagulat siya. Maraming mga restaurant sa paligid ng ospital na may mga pagkaing angkop para sa pasyente. Ngunit bakit nagawa mong bumili ng mga bawal? Nakita ni Clara ang pagkuyom ng mga kamao ni Ashton na tila pilit na pinipigilan ang galit. Pagkaraan ng ilang sandaling pagpipigil, nagsalita si Ashton sa mahina at nagbabantang boses. "Simula ngayon, ako na mismo ang magluluto para kay Clara. Hindi mo na kailangang makisali." Gayunpaman, hindi umatras si Willie. "Wala akong tiwala sa'yo. Inalagaan ko siya ng mabuti. Lumabas siya sa ospital na may perpektong kalusugan. At wala pang isang araw na kunan siya. Wala kang kredibilidad." Malalim na kumunot ang noo ni Ashton. "Si Clara ay asawa ko.
Bakit napaka-attentive mo? Hindi mo ba naiintindihan kung paano panatilihin ang iyong distansya mula sa isang babaeng may asawa? Hinampas ni Clara ang kutsara niya sa tray at sarkastikong nagsalita. Talaga? Sa'yo talaga nang galing yan? Sino ang mas wala sa linya? Tumutulong ka sa ibang tao para magkaroon ng sanggol sa pamamagitan ng IVF at hindi mo man lang napagtanto na lumalagpas ka na sa hangganan. Nanlaki ang mga mata ni Willie sa gulat nang sumulyap siya kay Ashton. Namula ang mukha ni Ashton na sandaling iyon. Lalabas na sana siya ng kwarto sa puntong iyon. Ngunit ngayon, nakaupo lang siya doon. Tahimik na namumula at nakatitig kay Willie. Hanggang sa tuluyang umalis. Kinabukasan, umuwi si Ashton at nagluto. Gayunpaman, nang bumalik siya sa ospital, naroon si Ruby. Halatang nagulat si Ashton habang nagtatanong. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Ruby sa karaniwan niyang banayad ng ngiti. Nagluto ako ng ilan sa mga paborito mong pagkain. Dahil matagal na kayong kasal ni Clara, sigurado akong mag-e-enjoy din siya sa mga ito. Diba? Napatingin si Clara sa pagkain. Natiyak niya na ang lahat ay paboritong pagkain ni Ashton. Pero sa pagkakataong ito, mukhang hindi nasisiyahan si Ashton. Sa halip, parang awkward ito. Hindi bagay kay Clara ang mga pagkain ito. Dapat niya kainin ang dinala ko. Matipid na napangiti si Ruby nang makita ang pagkain dala ni Ashton. Clara, mukhang sentro ka ng atensyon kapag may sakit ka. Ash, hindi ba't sabi mo noon na ako lang ang ipagluluto mo? Ngayon gumagawa ka ng exception at nagluluto ka rin pala para kay Clara. Isang tahimik na ngiti ang pinakawala ni Clara. Nakita niya ang taktikang iyon ng napakaraming beses sa nakalipas na 2 taon. Noong una ay kinakain siya ng panibugho. Palagi siyang nasa gilid at balisa. Pero ngayon, nakita niyang nakakatuwala ang mga petty tricks na yun. Kung gusto niyong maglandian, pumunta kayo sa hotel. Ito ay isang ospital. Iwanan niyo ang may sakit na pasyente sa inyong kasuklam-suklam na laro. Sa sinabi ni Clara, nagmukhang masama si Ruby. Clara, bakit kailangan mong baluktutin ang relasyon namin ni Ashton? Nakapagtataka na hindi nagmamadali si Ashton na ipagtanggol si Ruby o sinigawan si Clara gaya ng dati nitong ginagawa. Sa halip, hinawakan nito ng mahigpit si Ruby at iginiya palabas ng silid. Natigilan si Ruby na parang hindi makapaniwala. Iginiit nito na nag-aalala siya para kay Clara at sa kabila ng hindi magandang pakiramdam. Pinilit niyang magluto para kay Ashton at kay Clara. Gayunpaman, sa halip na pasalamatan siya, pinili ni Clara na insultuhin at punahin siya. Saglit na nag-alinlangan si Ashton bago sinabi, si Clara ang may sakit. Ruby, palagi kang nakakaintindi. Bakit hindi mo na lang ito hayaan? At intindihin siya. Sandaling bumuka ang bibig ni Ruby. Halatang hindi niya inaasahan ang tugon ni Ashton. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang ngiti habang nag-aatubiling sumang-ayon. Nang makaalis si Ruby, natagalan si Clara sa pagkain ng sandwich. Nang makitang sa wakas ay kumakain na siya, lumiwanag ang mukha ni Ashton sa kaligayahan at tuwan-tuwa nitong binanggit na muli siyang gagawa ng pagkain na hindi naman sinagot ni Clara. Pagkatapos ng ilang araw na pahinga, ay bumuti na ang pakiramdam ni Clara at nakalabas na siya ng ospital. Ang unang ginawa ni Clara pagka-uwi niya ay ihagis kay Ashton ang nakaprint na annulment paper. Pirmahan mo ang bahay, ang kotse, at lahat ng kinita mo sa nakalipas na 2 taon. Ayaw ko na kahit na 1 sentimo. Ang sweldo ni Clara gayunpaman ay sapat bago bumagsak ang negosyo ni Ashton at kinailangan niyang huminto sa trabaho upang pagtuunan ang kanyang pagbubuntis. Kaya lahat ng perang kinita niya ay napunta sa pagsuporta sa sambahayan at pagpupondo sa pagsisimula ni Ashton at gusto niya kumuha ng 60,000 mula doon. Naisip ni Clara na yun ay patas. Hindi rin mahirap hilingin kay Ashton
Ang 60,000 na hinihiling niya ay hindi man lang naging katumbas sa ginastos nito sa mga designer bag at alahas ni Ruby nitong mga nakaraang taon. Nang sandaling iyon, kinuha ni Ashton ang annulment paper at pinunit yun. Seryoso ka bang hiwalayan ako dahil lang sa tinulungan ko si Ruby sa proseso ng IVF? Sa harap ng agresibong pagtatanong ni Ashton, wala na sa mood si Clara para makipagtalo. Hindi ito naniniwalang may nagawa itong mali. Ang isang papel ng diborsyo ay maaaring maiprint ng ilang beses sa isang minuto. Ang pang-iwas dito ay hindi makakatulong. Sa sobrang galit, tumayo si Ashton sa kinauupuan at tulad ng isang hindi mapakaling aso, siya ay nagbabalik-balik na sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Clara, kung talagang naaapektuhan ka, maaari akong sumulat ng isang garantiya o testamento na nangangako na hindi ko kikilalanin ang anak ni Ruby o hahayaan silang magmana ng alinman sa aking mga ari-arian. Siguradong magiging mabuti ang pakiramdam mo tungkol doon, tama ba? Huminga ng malalim si Clara. Bakit hindi maintindihan ni Ashton? Ano ang pakiramdam na makita ang isang bata na lumaki, na nakikita ang pagkakahawig dito? After all, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Paano nito naisip na hindi siya maaapektuhan? Kung pagkakatiwalaan pa niya si Ashton, siya na ang pinakamalaking tanga sa mundo. Ashton, wala akong pakialam kung sino ang pipiliin mong mahalin, kung kanino mo gusto magkaanak, o kung sino ang gumastos ng pera mo. Minahal kita sa loob ng 8 taon, kahit na tinitiis ko si Ruby. Iniisip kong hindi ako mabubuhay kung wala ka. Pero ngayon, nakikita ko ng malinaw na hindi ka na ganun kahalaga sa akin. Ang tanging dahilan kung bakit gusto ko ng diborsyo ay dahil patay na ang puso ko. Hindi na kita mahal. Ganun kasimple. Naiintindihan mo ba? Habang nagsasalita si Clara, nanatili siyang kalmado at makatwiran. Hindi siya nagmamakaawa o umiiyak tulad ng dati. Hindi rin siya nawala ng bait dahil sa selos. Hindi maintindihan ni Clara ang reaksyon ni Ashton. Dahil kahit kailan ay hindi nito pinahalagahan ang meron sila. Hindi ba mas mabuti kung hihiwalayan na lang siya nito at nang makasama nito si Ruby? O nasiyahan ba ito sa pagkakaroon ng isang tapat na asawa sa bahay habang hinahabol nito si Ruby? Nag-impake si Clara ng kanyang mga gamit at inilagay ang bagong annulment paper sa mesa. Nag-iwan siya ng note na nagsasabing balak niyang lumipat. Sa totoo lang, walang idea si Clara kung saan siya pupunta. Ang kanyang mga magulang ay nakatira sa malayo at pagkatapos magbitiw, ay unti-unti siyang nawala ng ugnayan sa mga kaibigan at katrabaho niya. Nang makaramdam siya ng pagkaligaw, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Willie. Clara, bakit may dala kang maleta? Saglit na nag-alinlangan si Clara, ngunit nagpasya siyang ibahagi ang lahat ng nangyari nitong nakaraang araw. Sandaling nagulat si Willie, ngunit agad ding nakabawi. Meron akong maliit na apartment na magagamit. Kung gusto mo, pwede kang mag-stay doon. Talaga, maaari akong magbayad ng renta. Ngunit maaari ba akong magkaroon ng ilang buwan para makapag-ayos? Kailangan kong maghanap ng bagong trabaho. Wala akong sapat na pera sa ngayon. Humakbang si Willie at kinuha ang maleta mula sa kamay ni Clara. Clara, huwag kang masyadong formal sa akin. Siya nga pala, may plano ka bang maghanap ng trabaho? Umiling si Clara. Gayunpaman, iminungkahi ni Willie na subukan niyang mag-apply sa alok ng kanyang kumpanya sa ngalan ng kanyang referral. Talaga? Willie, salamat talaga. Ang interview ay naging maayos at pagkaraan lamang ng 1 linggo, opisyal na nagsimulang magtrabaho si Clara. Samantala, si Ashton ay walang humpay na tumatawag at nagme-message kay Clara. Hindi ito pinansin ni Clara ng lubusan at pagkatapos ng maraming beses na abala, nagpasya siyang harangan ito. Ang dahilan kung bakit hindi niya tinanggal ang kontak nito ay kailangan pa rin niyang tapusin ang kanilang diborsyo. Walang idea si Clara kung paano nalaman ni Ashton
kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit nagpalit ito ng taktika at sinimulan siyang iharas sa ibang paraan. Ngayon, isa na namang bouquet ng bulaklak at isang magarbong afternoon tea ang inihatid sa mesa ni Clara. Sinabi ni Clara kay Ashton na itatapon na lang niya ang mga bagay na yon at iminungkahi niyang wag na lang sayangin ang pera sa pagsisikap. Mabilis na tumugon si Ashton. Walang problema. Para sa'yo talaga ang mga yan. Kaya maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa mga yan. Nagsimula pang mag-post si Ashton sa social media araw-araw. Ibinahagi niya ang kanyang mga saloobin tungkol sa pagbili ng mga bulaklak, kasama ang ilang caption na nakakakilabot. Ang mga bulaklak ay namumulaklak taon-taon at umaasa ako na muling mamumulaklak ang ating pagmamahalan. Yun ang mga caption na ipinupost ni Ashton. Ilang beses pa nitong hinihintay si Clara sa labas ng opisina para sunduin pagkatapos ng trabaho. At para makaiwas si Clara, kinailangan niyang sumakay sa kotse ni Willie. Yung mga bulaklak naman, hindi niya itinapon. Sa halip, ibinigay niya ito sa isa sa kanyang mga katrabaho. Ngayon, isa sa mga babaeng kumuha ng bulaklak ay bumubulusok sa pagkainggit. Clara, pwede mo ba akong bigyan ng advice kung paano makakuha ng mga lalaking ganyan? Meron kang isang mapagmahal na lalaki na naghihintay sa ibaba habang ang anak ng may-ari ng kumpanyang ito ay naghahatid sa iyo pauwi. Saglit na natigilan si Clara. Anak ng may-ari? Sino? Mukhang nagulat ang katrabaho ni Clara. Si Mr. Willie. Siya ang nag-utos na kunin ka. Paano hindi mo alam? Sa totoo lang, walang idea si Clara tungkol doon. Kung iisipin, katwiran na si Willie ay napakabata na nanggaling sa isang mayamang pamilya upang mamuhay ng mag-isa sa isang napakalaking bahay at magkaroon ng apartment habang nasa kolehiyo. Still, hindi pa rin mag-connect sa isipan ni Clara na si Willie ay anak ng may-ari ng kumpanya. Habang nag-iisip si Clara, tinawag siya ni Willie sa opisina nito at yun ang nagbabalik kay Clara sa realidad na nagpaalala sa kanya meron siyang mahalagang report. Ang negosyo ng pamilya ni Willie ay dalubhasa sa pangangalakal ng mga dekalidad na antigo. Ngunit may branch din ito sa modernong sini. Bagamat ang transaksyon sa bagong lugar na iyon ay hindi kasing benta ng mga nasa high-end na merkado. Nagawa nitong gumawa ng isang angkop na lugar at nagawa nito ng maayos. Nagkataon, ang ilan sa mga painting ni Ruby ay nakahanda para sa auction sa bagong kategoryang iyon na may mga presyong umaaligid sa daang libong marka. Gayunpaman, natuklasan ni Clara ang isang seryosong issue. Ang gawa ni Ruby ay plagiarize at pinagsama ang mga piraso mula sa hindi gaanong kilalang mga artista. Sa una ay hindi napansin, ngunit natukoy ni Clara ang problema gamit ang pagsusuri ng data. Mr. Yang, kung ang mga gawain ito ay kinikilala bilang plagiarize ng ibang mga profesional, maaari nitong masira ang reputasyon ng ating kumpanya at magresulta ng malaking pagkalugi. Kailangan natin silang ibaba kaagad. Nag-aalalang sabi ni Clara. Sineryoso ni Willie ang mga alalahanin ni Clara at agad na tumawag ng team para sa isang masusing pagsusuri. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi sapat ang pagbabawa sa kanila. Hihilingin natin na magbayad ang artist ng danyos para sa paglabag sa kontrata. Ang gawaing ito ng pagtatago ay paglaba. Tumango si Clara. Napagtanto na ang mga susunod na hakbang ay lampas sa kanyang responsibilidad. Nang matapos na nila ang seryosong usapan, bumalik ang ngiti ni Willie. Sinabi ko naman sa iyo na wag mo na akong tawaging Mr. Yang. Bahagyang natawa si Clara at sinabing ito ay isang lugar ng trabaho at hindi siya maaaring maging masyadong informal. Ano ba ang itatawag ko sa iyo, Young Master? May pang-aasar na sabi ni Clara. Tumigil sandali si Willie nang malaman niyang nalaman ni Clara ang kanyang background. Napakamot siya sa ilong na medyo nahihiya. Hindi ko sinasadyang itago yun. Nag-alala lang ako na baka iwasan mo ang kumpanyang ito kung alam mo. Hindi maiwasang mapangiti ni Clara
Wala akong ganyang katawa-tawang pride. Ano ang mas maaaring mahalaga kaysa sa kumita ng pera? Kapag nakuha ko na ang aking sweldo at komisyon para sa buwan, mababayaran na kita sa renta. Gayunpaman, ilang sandali lang, biglang pumasok si Ruby sa opisina na nagdulot ng eksena. Ginamit niya ang kanyang koneksyon bilang isa sa mga nakikipagtulungang artista ng kumpanya para makapasok at nanggangalit siyang sumugod sa desk ni Clara. Bago pa makapagsalita si Ruby, ay tumulo na ang kanyang mga luha. Clara, bakit mo ako pinupuntirya? Siguradong sinabotahe mo ko sa pamamagitan ng pagtanggal sa disenyo ko. Alam na alam ni Clara na gusto nito makuha ang simpatiya ng nasa paligid nila. Tama, kahit hindi alam ng mga katrabaho niya ang nangyayari, hindi maiwasan ng mga ito na magsiksikan sa paligid ni Ruby. Mahinahong nagsalita ang mga ito at sinubukang aliwin si Ruby. Gayunpaman, wala sa mood si Clara na maglaro ng maganda. Ang plagiarism assessment ay ginawa ng ibang departamento. Wala akong ganong klaseng impluensya para maghugas ng kamay. Hindi umatras si Ruby. Ipinagtanggol niya na kukonti lamang ang mga klasikong elemento sa sine. At kahit na may mga pagkakatulad, ito ay hiniram lamang mula sa naunang gawa ng mga pintor. Homage ang tawag dyan. Hindi mo maiintindihan since hindi ka naman art major. Huwag mong iisipin na hindi ko alam na ikaw ang unang nagreklamo. Gusto lang ng kumpanya na panatilihin ang kapayapaan, kaya hinayaan ka nilang ibuli ako. Habang nagsasalita, ay dumadaloy ang luha sa pisngi ni Ruby at ang kanyang kamay ay nakapatong sa bilugan niyang tiyan. Makatarungan ba ang isang malaking kumpanya na ibuli ang isang artista na walang background? Kung hindi ka hihingi ng paumanhin, bayaran mo ako at ibalik ang aking likhang sine. Ilalantad ko sa iyo online kung paano mo tinrato ang isang buntis. Ang mga salitang iyon ay nagbabago sa kapaligiran. Gulat na gulat ang mga tao sa paligid nila. Ang mga mata ni Ruby ay kumikinang na may pakiramdam ng tagumpay habang sumusulyap ito kay Clara. Ngunit sa sumunod na segundo, may humila ng malakas sa braso nito. Pumasok si Ashton at galit na galit nitong hinarap si Ruby. Anong ginagawa mo sa kumpanya ni Clara? Nandito ka ba para manggulo sa kanya? Habang nag-iisip si Clara, naging malinaw na nasa ibaba na naman si Ashton ng opisina. Gumamit ito ng dramatikong pagkilos nang makita si Ruby. Siguradong sinabi nito sa receptionist na asawa ko siya, kaya pinapasok siya. Parang gulat na gulat si Ruby nang makita si Ashton. Matapos makabawi sa pagkabigla, napalitan ng galit ang kanyang ekspresyon at inulit kay Ashton kung paano siya binuli ni Clara. Ashton, naghahanap si Clara ng butas para makabawi sa akin. Sa curious na mga matang nakapalibot sa kanila, medyo nakaramdam ng hiya si Ashton. Anong sinasabi mo? Hindi ganyang klase ng tao si Clara. Gulat na tinitigan ni Ruby si Ashton. Kinakampihan mo ba siya? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Pinagsalikop ni Clara ang kanyang mga braso at pinanood ang dalawa. Feeling niya medyo nagulat siya sa sarili niya. Hindi katulad ng dati. Hindi bulag na kinampihan ni Ashton si Ruby. Kung tulad lang ito ng dati, mabilis na siya nitong pinagalitan. Ruby, pwede bang itigil mo na ang pagiging sensitive mo? Kung may issue, pwede natin pag-usapan niya ng maayos. Bahagyang natauhan si Ruby na parang hindi niya kinaya. Sinong gumagawa ng eksena sa opisinang ito? Tatawag ako ng pulis. Nang sandaling iyon, napalingon si Clara nang makita niyang papalapit si Willie habang nakatayo ito sa tabi niya na may mahigpit na ekspresyon. Napagtanto niya kung gaano ito kakaiba nang mawala ang karaniwan nitong mga ngiti. Ang seryoso nitong kilos ay medyo nakakatakot. Matagal itong tinitigan ni Ruby. Hindi ba't ikaw ang lalaking nagdala kay Clara sa ospital? So, dito ka sa kanya nagtatrabaho ngayon. No wonder ang yabang mo. Clara, hindi ka pahiwalay. At heto ka, nakikipaglandian sa kaibigan mong lalaki.
Hindi ka ba nahihiya? Nag-iba ang tingin ng mga tao kay na Clara at Willie dahil sa komentong iyon. Habang hindi sila naglakas loob na magsalita, ang mga mata ng tao sa paligid ay nakalak sa isang siklab ng galit. Ang ilan ay may ekspresyon ng pang-aalipusta. Ang iba ay mukhang naiinis. At ang ilan ay sabik na mag-type sa kanilang mga telepono na handang ilabas ang bagong chismis. Sumulyap si Ruby sa tiyan ni Clara nang may panunuya. Clara, yung batang nawala sa'yo, kay Ashton ba? Kaya ba nagpanggap ka na makunan para makuha mo ang simpatiya at pagkakasala kay Ashton? Malakas na dumapo ang kamay ni Ashton sa mukha ni Ruby. Sa sobrang lakas ng sampal, ay napaatras si Ruby. How dare you hit me? Ashton, buntis ako sa anak mo. Ang mga empleyado sa paligid ay sabay-sabay na nabigla sa gulat. Ang balita ay tumama sa kanila na parang suntok. Pulang-pula ang mukha ni Ashton habang galit na sumisigaw. Ruby, itigil mo ang pagsasabi ng mga bagay na nagbibigay ng maling idea sa mga tao. Ang ginawa ko lang ay tulungan ka sa IVF. Never tayong natulog ng magkasama. Itigil mo na ang pagsisikap. Nasirain ang buhay may asawa ko.